Hello mga kabe! Welcome to our mini vlog again. So for today's video po, ang araw na to ay very special. Kasi nga birthday ko. First time ko din dito sa Dubai na mag-celebrate ng maghanda. Kasi nga this day kasama ko na yung mag-ama ko. So for today's video, yung mga nagre-request po, paano ko ginagawa yung lechon belly. As you can see naman po, hinugasan ko po yung belly. First po is ginawa ko is kumuha ko ng kutsilyo at pinutas-butasan ko muna yung labas at yung likod. Isa sa reason po kasi lalagyan ko siya ng suka at yung mga seasoning niya para naman pumasok at maging juicy yung belly natin. After noon, nagdala na din ako ng tissue at pinahid ko lahat kasi alam mo naman frozen yung mga belly dito. So meron pang mga dugo-dugo, o diba? Yan pala yung suka, nilalagay ko na siya front at back. Ewan ko lang ha, pero napanood ko lang to. Ito lang din yung ginawa ko nung first time ako ng luto ng lechon belly. Tapos, susunod, nilagyan ko din ng asin at paminta. Back to back din po yan. Lalagyan yung likod, lalagyan din yung harap. Para naman, maging malasa din. Pero mga beha, depende yan sa inyo kung gusto nyo maraming pepper or hindi. Niramihan ko talaga yung paminta kasi nga, mas masarap. Tapos may konting anghang, di ba? Alam mo naman yung belly, puro taba din. Mas maigi na may mga lasang-lasang anghang para marami yung makain natin. Ayan, after niya, nilagyan ko na lang din ng magic sarap. O, diba? Pakatingin nyo na naman, marami yung magic sarap. Oo, kasi nga, nagda-dry siya. Actually, pinipare ko to by the night before my birthday. Kasi nga, dapat na marinate na siya. So, nilagyan ko din ng magic sarap sa loob. Tapos, sa labas, pwede mo na mamaya lalagyan pagpaluto na. Like, for example, patapos na siya mag-chilled. Paglabas galing chiller, dun mo na siya lalagyan sa labas ng balat. Para naman pagkain ng balat is sobrang crunchy. O, ayan, nilagay ko na yung mga sahog, onion at garlic lang yan, tapos yung dahon-dahon para sa belly, tapos depende na din sa inyo kung gusto nyo lagyan ng soy sauce. Ako nilalagyan ko para naman may konting alat din, o diba nahulog pa yung mga ingredients. O yan, dyan na part, sobrang nahihirapan talaga ako kasi nga maliit lang yung kamay ko, diba? Yung mga seasoning pa, yung mga tuyo tumutulo pa sa plato. Yan pala yung pangtali, mabibili mo lang din yan sa Wedzo, nasa lang yan, 3 to 4 dirham din. Yan na part, sobrang natagalan ako. O diba, tinawag ko na yung asawa ko. Hindi kasi ako makapagtali ng maigi. Pag hinahawakan ko yung tali, hindi siya naglalak ng maigi. Parang nalulusa, parang feel ko yung mga seasoning nahuhulog. Kaya tinawag ko na yung asawa ko for backup. O diba, at the end, wala naman akong naiambag. O, inulit din ulit ng asawa ko. O, siya lang mag-isa, mas madali pa. Kasi alam mo naman yung lalaki, mas pa sa atin, mas powerful pag ganyang bagay, o diba? O as you can see naman po, meron talagang soy sauce. Parang pa siya, kasi nga imamarinate ko pa siya at hindi ko pa siya lulutuin mga beha. Minamarinate ko lang siya. Pag kinaumagahan ko pa lang siya lulutuin. Actually, depende yan sa inyo kung gusto nyo ipasok sa freezer or sa chiller. Pero dapat, kung sa freezer, ibababa mo siya ng maaga para naman hindi frozen yung loob. O ayan, natapos na din. O diba? Nilipat ko na din agad sa malaking Tupperware. O diba? Sana abot ang 35 dirham mo nga. Pala, nabili ko lang to sa 35 dirham. Sa atin is nasa 380 to 400 pesos lang. O diba? Lechon belly na affordable, nakatipid ka pa. Chinild ko lang at pinasok ko na sa ref. So ayan, na-marinate na natin at bukas lulutuin na yan. Syempre, lalagay pa yan sa freezer at i-defrost naman, ready to cook.